we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Kapin 200 ka mga balay sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. sa Davao City ang gilamoy sa kalayo kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, 235 kabalay ang naugdaw gyud sa sunog kaganihang buntag dinhi sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. Sumala sa BFP nga tungod gama sa light material sa mga balay ug tungod usab sa kakusog sa hangin kaganiha, paspas mikanit ang kalayo. Pasado alas 7 sa buntag, miulbo ang dakong sunog sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. Agdao, Davao City. Iyahay ug alsa sa mga gamit ang mga apektadong residente. Gipangkarga ang mga gamit taman sa masalbar palayo sa nasunog nga kabalayan, hasta ang mga alagang hayop. Padayon na pakikumbate sa mga bumbero dinhi sa pagpalong niining kalayo. Inyo makita nga nitabang na ang mga residente sa pagpalong niining kalayo, pinaagi sa pagsablig og tubig, kuha nila niining gripo. Dinhi lahang giuna aron dili na mukanit or mutabok pa ang kalayo dinhi sa pikas nga mga kabalayan o sa pikas purok. Maglisod ug sulod ang fire truck tungod piot ang dalan. Busa mitabang na ang mga residente sa pagplastar sa water hose. Ang otoridad nangugat na sa pagbadlong ug pagkontrola sa mga tao. Dinhi gawas sa Agdao Elementary School, makita na ninyo ang mga gamit nga gisalbar no sa mga nasunugan nga residente. Dinhi pod sa sulod sa eskwelahan dinhi sa Agdao Elementary School, gisuspende una ang klase kay duol kaayo ang eskwelahan sa area nga nasunugan. So ang mga residente nagtinir una dinhi o dinhi una nila gipanghanok o gipangbutang ang ilahang mga nasalbar nga mga gamit. Nakita nimo daghan kay mga klase-klase sa mga gamit na mga ref, no, ilahang mga sanina. So ang ilahang pangutanha karon tung sa mga nasunugan, kanusa sila magsugod ug nanghinaot sila nga matabangan sila. Pasado alas 9 na sa buntag dihang nakontrola ang sunog. Sumala sa Davao City Fire District, 235 kabalay ang naugdaw sa purok 5 ug 6 sa maong barangay. Estimated mga 1.6 million pesos ang damage sa maong insidente. Fortunately, wala tayo reported nga injured or casualty during sa incident. Atong na-establish ang point of origin dito sa ceiling portion sa second floor sa balay ni certain William Baruna. O ang atong ginatanaw nga anggulo nga posibleng hinungdan sa sunog ang kaning linya sa ilahang kuryente dito sa ceiling portion. Parayon pa ang assessment sa CSWDO sa ihap sa mga nasunugan. Sa karon, mihatag una sila og pasiunang tabang sama sa mga pagkaon pinaagi sa mobile kitchen.
Sara, sa karon 312 ka mga apektadong pamilya ang initially nga nalista sa CSWDO. Sa karon inyong makita diha nga padayon pa ang ilahang ginapahigayon nga assessment. So sa karon dinhi una sila sa barangay gym no nagtener ang mga apektadong pamilya kay wala sila kabalo kung asa sila matulog karong gabi una, so wala sila choice, dinhi una sila magtener ug panawagan nila nga unta mahatagan sila sa ilahang mga kinahanglan sama sa mga sinina, pantulog, ingon man mga gamit panluto. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban. Gibana-bana ang ana sa 40 ka panimalay ang naugdaw ato sa sunog nga miulbos sa Zamboanga City. Ano yung report ni Chris Sadapitan? Nasunog na yung poste. Mao kini ang pagdilaab sa kalayo atol sa sunog nga miulbos sa barangay Kalarian, Zamboanga City alas 4 Martes sa kadlawon. Human ang pipila ka oras. Sabing Chris, dagat kami aras. May kami undikida. Kalas kami todo. Hindi yung hermana, di mga sobrina. May gat undikida. Akin ang ani kami. Ilabihan ng kasakit ug kaguol nga nabati ni Nanay Liberty dihang nalakip kasunog ang iyang balay. Si Nanay Jezebel Domingo, nasalbar pa ang tulo niya ka manok ug ubang gamit apan paspas gayud kuno ang pagkatag sa kalayo. Paspas gayon, ngayon kami pesa ka ma'am. Ardel ko ego. Alaya dya gayot. Kilang kami ara ma'am. Hasta kuando man? Hasta kuando kung namon pwede ayuda. Apan bisan ubay-ubay ang mihiklin. Dunay nagpabilin sa lugar nga sama ni Tatay Renato. Bantayan siya na ako na kay napay makuan di ako katong mga gamit dia katong mga wala pala sunog sila matikon na ko. Kukuha makwartan ba to? Ligya. Nadeklarang fire out pasado alas 8 Martes sa buntag. Sumala sa BFP Zamboanga, mukabat sa 1.2 million pesos ang danyo sa maong sunog nga milukop sa ana sa 40 ka panimalay base sa inisyal nga ihap. Dugay ang ato ang overhauling kasi atong gina-ensure nga wala na possibility of rekindling kanang musiga magbalik. Undergoing pa nga ato ang investigation. Although na naman to na ang point of origin no kato invite pa ta sa mga witnesses. Gibana-bana ang anaa sa 40 ka magbanay ang nasunugan nga gilayong gipabakwit sa evacuation center sa maong barangay. Nang hatag na sab og mga paunang ayuda ang City Social Welfare and Development sama sa mga hygiene kits ug banig ug mga tent nga gikan sa DSWD. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Sadapitan para sa One Mindanao. Patay ang usa ka police asset sa Cagayan de Oro City Police. Human gipusil sa duha ka mga lalaki. Ang ginalantaw nga motibo sa krimen, personal nga bangi o may kalambigitan sa trabaho. Ani ang report. Dead on the spot ang 36 anyos nga si Brian Dave Pagara. Human nga gipusil patay sa Ramonal Village, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa gabi adlawng Domingo. Sa pagsuta sa soko og kapulisan, ang biktima nakahiagom og duha ka samad pinusilan sa ulo nga bahin. Matod sa Kugon Police Station nga una nahitabo ang krimen, nakita pa kuno ang biktima nga kaistorya ang iyang duha ka higala nga mausab ang gitumbok nga suspect. Wala madugay, nagdagan-dagan na ang biktima sa mga suspect nga gilayong misibat. Apan initial nga interview na to sa kalib-in partner sa katong biktima nga kumbaga nagid siya dumot gyud sa katong biktima. Nagid na dumot gyud ang suspect sa biktima. Personal nga bangi ug may kalambigitan sa trabaho niini ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa mga suspect. Padayon sab ang investigasyon nga ilang ginahimo. Gapangita sab sila o mga CCTV footage nga posibleng mahimong ebidensya sa krimen. Kung kuan kamo nasayod gid mo kani kabalo man gid mo nga kani dili gid ni mayo inyong gibuhat. So kung kuan willing atong kuan brema pod ang atong kuan sa station to, so kung namoy kuan mo surrender pwede ra mo largo dari sa station para mag-voluntary surrender gid mo sa inyong kuan sa inyong nabuhat nga sala. Kauban si Makoy Sempron sa kamera.
Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Presyo sa atsal sa public market sa General Santos City ug Pulumulok sa South Cotabato, anaan na lang karon sa 20 to 50 pesos matag kilo. Kinigikan sa 140 to 180 pesos per kilo nga presyo sa milabayng bulan. Sumala sa pipila ka mag-uma, wala na nila giatiman o gi-harvest ang ilang mga tanom nga atsal kay lugi matud pa sila sa kabarato sa presyo. Ani ang RTV Presents ni Abby Caballero. Kamatikdang daghan ang supply sa atsal sa mga stall dinhi sa Alunan, Bagsakan sa General Santos City. Ang uban hapit na madaot. Sumala sa mga mamaligya ay gikan sa 140 to 180 pesos nga presyo matag kilo sa milabayng bulan, karon 20 pesos matag kilo na lang matud pa ang ilang baligya. Naglisod mig pamaligya kay daghan kayo. Lugi. Kumpra sa baye, sa supplier, 10 na lang ang kilo. Tapos karon ginabinta namon 20, wala gihapon. Wala na halin. Mausab ang sitwasyon dinhi sa public market sa Pulumulok, South Cotabato. Mingaw gyud siya. Mostly everyday maglabay jud mo og kanang mga reject niya na malataan man gyud siya. Gani ang usa sa mga gatanom og atsal sa nasangpit nga lungsod, gipasagdaan na lang ang iyang mga tanom. Pag sugod jud og baba, nya mukusting naman akong expenses sa chemicals, fertilizer, mga 10 to 15,000. Nya harvest na mo ning second fruit, halin naman 5K, 3K, di pisit dako kayo. Mo ning gipasagdaan na ako, gasto pa ka nya ang mabalik sa imuha, wa gani ka 50% sa imong gasto. Sumala sa Municipal Agriculture Office, anaa matod pa sa 30 to 35 hectares ang tanom nga atsal sa lungsod. Tungod nga nag-harvest ang mga mag-uuma ug sa gidaghanon sa supply, mi barato ang presyo. Kasagaran gyud, naka-target sila month over nga diha ang production nila kay siyempre daghan kayo activities. Pero kay tungod sa kalapad sang intanom, daghan kayo ang production. So sunod ang consumer medyo gamay, mag-overflow gid ang market. Pahimangno sa Municipal Agriculturist Office ngadto sa mga mag-uuma, dili magsabay, mong pwede staggered lang. Nahinay ba? Katong uban nag-harvest, ang uban vegetative pa, ang iban sa planting pa lang ang stage. So mana para hindi magsabay ba. Karon nga nagdungan ang harvest, so barato gid na. Pag sunod wala shipment, natungod siguro ang Cagayan kang ang Bukidnon, ang Davao, preparable ang Kapatagan, ga-harvest man pod. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao Special Report. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 11 Local Legislative General Assembly sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM nga gipahigayon sa Davao City kaganinang buntag. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara luyos nakatak ng pagbiyahe niya karong gabi sa nasod Amerika alang sa pagtambong sa Asia-Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit. Migahin gayud og igong panahon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. alang sa pagtambong kaganihang buntag dinhi sa Davao City sa Local Legislative General Assembly sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gitambungan sa mga tag-as nga opisyal sa BARM government, provincial board members, city ug municipal councilors ang first BARM Local Legislative General Assembly nga gipahigayon sa Davao City. Let this assembly serve as a reminder that all our efforts to push for peaceful and progressive communities should be parallel and align with the efforts of the Bangsamoro and the national government. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo'y guest of honor and speaker. Gibutyag sa Pangulo nga timailhan ang maong panagtapok sa pagkinabangay ug panaghiusa sa local leaders sa BARM. Matud niya, importante ang mga inisyatibo nga makuha matud pa sa diskusyon sa maong General Assembly alang sa tinguha nga makabot ang kalinaw ug kalambuan sa nasod ug sa BARM governments. It is historic and it is a landmark day because it is a measure of the progress that we have made over so many decades as we have strived for peace.
We have made some false starts. We have come to some successes. But we have never come this far. Gisiguro sa Pangulo ang suporta sa iyang administrasyon sa development agenda alang sa malungtaron ug hapsay nga self-governance sa rehiyon. There are 7 offices that now have been put together that will serve as the basis for all the policies, all the laws that you will put together, that the Parliament will put together, even the rules and regulations for how the executive will execute those rules, those laws that the Parliament will enact. Gibalita sa Pangulo nga sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio ning bag-ulang, mipirma sila og diplomatic notes sa non-project grant aid alang sa acquisition sa $6.8 million nga kantidad sa construction equipment alang sa road network improvement o disaster quick response operations sa BARM. When we were talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARM still needs their support. And I have to say to their credit that they have pledged that support and will continue to support BARM. Ang maong aktibidad giorganisa sa Vice Mayor's League of the Philippines sa pakig-alayon sa BARM Ministry of Interior and Local Government. Sara sa gipahigayong nga technical sessions karong hapon gisigutan ang mga probisyon sa Civil Service Rules and Regulations alang sa mga LGU inuman ang oversight function sa mga city o municipal councilors alang po sa SK o barangay officials. Sara. Okay, dagang salamat Argil, relator. Newly elected barangay kagawad sa San Isidro, Davao del Norte, gipusil sulod sa iyang tindahan kaganihang buntag. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Samdan ang usa ka newly elected barangay kagawad sa barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte. Human kini gipusil sa wala pa mailhang mga sospek sulod sa iyang tindahan sa moong barangay. Pasado los 8:50 Martes sa buntag. Giila ang biktima nga si J. Glenn de la Rama, 46 anyos, usa ka retired army o residente sa nasangpit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagbantay sulod sa iyang grocery store si Rama. Dihang gitulan kini sa usa ka lalaki nga nakuhaan pa sa CCTV ug dito na nahitabo ang pagpamusil. Sa litrato gikan sa CCTV footage nga gipagula sa kapulisan, makita ang usa ka lalaki nga nakasuot og blue nga kalo, blue jacket ug blue pants. Samtang ang kaubanan niini nga nagmaneho sa motor, nakasuot og helmet, black shirt ug shorts. Nasa sa sulod sa tindahan. And then, dito sa recorded CCTV sila ng tindahan na dito nakita namo ang mga gunman. Actually, ni dool pa dito ang gunman daan bago ni gawas, bago siya gipusil. Gilayon matod pa nga miikyas ang riding in tandem criminals. Nakayagom og tulo ka samad pinusulan ang biktima, kinsa gidala sa ospital ug padayong ginatambalan. Narecover usab sa crime scene ang duha ka basyo sa bala. Dugang pa sa kapulisan, wala matod pa nakadawat og mga death threat ang biktima. Una ang pagpamusil. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpamusil o pag-ila sa mga sospetsado. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Subling nagpaimangno ang COMELEC Zamboanga City ngadto sa mga midagan sa milabayng barangay and sangguniang kabataan elections 2023 sa Zamboanga City nga magsumiti na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Una ang deadline karong November 29 aron malikayan ang election offense. Gibutyag sa Commission on Elections Zamboanga City nga pipila pa lang sa mga kandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections ang nakasumite na sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Sa tala sa COMELEC, as of November 13, wala kabot sa usa ka gatos sa 2,200 ka mga kandidato sa 1st District ang nakasumite. Samtang sa District 2, 39 pa lang gawas sa kapin 2,000 ka mga kandidato ang nakafile na sa ilang SOSE. Busa nagpainumdum ang COMELEC sa mga kandidato nga kinahanglang magsumite og SOSE una ang deadline karong November 29 aron malikayan ang election offense. Ilabi na sa kapin 1,500 ka winning candidates gikan sa 98 ka mga barangay sa syudad. Sa SOSE ibutang sa mga kandidato kung pila ang ilang nagasto atol sa pagpangampanya, lakip ang mga donation nga nadawat. First offense, yung penalty natin is administrative fine, ranges from 1,000 to 50,000 pesos. Second offense is perpetual disqualification to hold public office. Samdan ang 50 anyos nga lalaki sa Zamboanga City, human kinigitigbas sa iyang manghud tungod matud pa. Gibawala niini nga manguha ang sospek og yuta sa ilang tugkaran.
Gilayong gidala sa Zamboanga City Medical Center ang 50 anyos nga si Derek Cuatro Cruz. Human kini nakaangkon og samad sa ulo og walang bukton. Diyang gitigba sa iyang mango sa ilang balay sa Don Alfaro Street, Barangay Tituan, Zamboanga City. Gila ang sospek nga si Cesar Cuatro Cruz, 40 anyos, kinsa misibat human ang insidente. Matod sa kapulisan, manguha unta og yuta ang sospek sa tugkaran sa balay sa biktima aron unta ibaligya. Apan gibawalan kini sa biktima kay posible kunong ma-deform ang ilang area ug masuko sab ang ilang lot owner. Kalit daw nga nasuko ang sospek ug gitigbas ang iyang magulang gamit ang sundang. Sa gipaygayong hot pursuit operation, misurrender ang sospek sa kapulisan ug posibleng mag-atubang ug kasong frustrated homicide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga nahimo na lang nga low pressure area. Dunay posibilidad nga mahimong bagyo pagbalik sumala sa pag-asa. Samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Mihinay na ang tropical depression gawa sa PAR ug nahimo na lang nga low pressure area. Ulahi kining nasiplatan 1,620 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Sumala sa pag-asa, wala niini gipadaplin ang posibilidad nga mukusog kini pagbalik ug mahimong bagyo sa mga musunod nga adlaw. Posible sab kining musulod sa PAR ugma o sa Huwebes ug tawagon kining bagyong Kabayan. Sa karon wala pa kini direktang epekto sa panahon sa nasud, apan dunay mga pagulan nga dala sa localized thunderstorm sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen ug Caraga. Busa mag-amping gihapon mga kapuso sa posibleng pagbaha o landslide. Human wala giaprubahan sa sangguniang panglungsod sa General Santos City ang Supplemental Budget number 5. Asa lakip ang budget sa scholarship ug medical program sa syudad. Nagrally ang pipila ka mga residente at tubangan mismo sa sangguniang panglungsod building. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Wala din minahitang sa mo. Ang amo lang doon at tumong ibalik lang ang budget sa amping o sa edukar. Kapin 50 katao ang nagrally at tubangan sa sangguniang panlungsod building sa General Santos City adlawng Martes. Aron ipaabot ang ilang panawagan nga aprubahan ang pondo alang sa Auxiliaries and Medical Program for Individuals and Needy Generals kun amping ug edukar kun ang scholarship program para sa mga estudyante sa syudad. Niadtong September 2023, nagpadala matud pa ang sangguniang panlungsod og sulat ngadto kang Mayor Lorely Pacquiao kalabot sa 20 million pesos nga isweldo sa job order workers sa SP. Apan ang miabot matud pa nga supplemental budget number 5 sa SP, wala nalakip sa budget ang sweldo sa job order workers. Kinimatod pa ang nahimong rason nga wala giaprubahan sa majority o 8 kakagawad sa SP ang supplemental budget number 5 asa kuhaon ang pondo sa amping ug edukar. Temporaryo lamang ang denial o disapproval sa mong request na dugang pondo para sa amping o edukar. Kiniaron lamang nga mapitol ang paggara-gara sa mayora o aron makamatnon siya nga kinanglan niya hatagan o recognition o pagrespeto ang office of the Vice Mayor o ang sangguniang panlungsod. Dunay mga kagawad sa syudad nga dili uyon sa lakang sa ilang mga kaubanan nga kagawad. 5 lang mi ang nisugot no nya iaprubahan kaning mga funding para sa amping, para sa edukar. 5 lang mi kontra sa 8 sa ilaha. Apil na ang Vice Mayor. These are social services no. That is the reason for existence sa gobyerno. Naglaom ang majority sa mga kagawad ug ang Vice Alkalde nga ilakip na sa mayor sa lungsod ang sweldo sa mga job order workers sa SB number 5 aron mapondohan na sab ang mga nasangpit nga social services program. Isa lang niya og balik ang SB alang sa amping ug edukar sunod sesyon. Sunod sesyon. Pero this time, pamina, apilon na niya o request ang pondo na 20 million pesos para pambayad o sweldo
sa mga JO workers sa SP. Barugan ako ang akong baruganan kung walay sweldo job order, walay pay, walay edukar. Gisulayan sa GMA Regional TV ug kuha ang bahin sa mayor ug sa special assistant to the mayor. Apan wala kini sa ilang opisina ug wala pasab kini tubag sa tawag. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga kapuso, Miss Universe fever is on na gyud ug pipila ka adlaw na lang preliminary national costume ug coronation night na. Apan una kana dunay angay atangan sa atong pambato nga si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa iyang intro. Pilipinas! Mo ka na ang gamito ni Michelle sa iyang Miss Universe introduction imbes nga Philippines. Tungod ni daghang pageant fans ang na-excite sa maong balita. Gawas niya na Talk of the Town sab ang look ni MMD matag event nga iyang ginatuan sa El Salvador. Mapa-beach hangtod charity gala, on point sumala sa mga fans. Full support sab ang GMA Network ug Sparkle GMA Artist Center kang Sparkle Artist ug Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa iyang journey sa Miss U. Gani pipila ka kapuso artist ang naghatag sa ilang suporta sa ilang mga social media accounts. Ilabi na nga nagpadayon pa ang fan vote aron malakip si Michelle sa semifinals. Alang sa pagboto, i-download lang ang Miss Universe app. Mga kapuso, 41 diyas na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.